inasas ko rin yung mga comments ng mga bashers. Binasa ko yan, nabasa ko yan. Every comments ng mga bashers, binasa ko yan. I always believe on a principle na open rebuke is better than hidden love. Ito ay taken from the Bible itself. Ibig sabihin po, mas maganda na yung pinaprangka ka ng tao, sinasabi yung mali sa'yo, kaysa sa yung sinasabihan ka ng mga mabulaklak na salita na hindi mo naman ikaka-improve. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Kung saan man kayo naroroon, welcome po sa ating munting channel. Para po sa kaalaman ng mga nakakadaan dito, ang ating mga subjects ay patungkol po sa innovation, sa health, at ganun din sa entrepreneur, at ganun din naman sa mga trending na mga issues na kumakalat sa kasalukuyan. At kung ngayon ka lang nakabisita sa ating channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell upang maging updated kayo sa ating mga upload na mga videos. Magbigay na naman tayo ng reaction patungkol sa ating sinusubaybayan na update dito sa actual na teleserye sa buhay ni FLM at sa mga grupo din ng mga nagkakaroon ng pagkabuklod-buklod dahil nga dito sa isang grupo or na grupong nabuo dahil nga sa kay FLM. Ngayon, babalikan natin upang makuha po natin uli, ma-refresh po natin ang nakaraan at para doon sa mga gustong kumuha ng kaliwanagan, sa mga naghahanap talaga kung ano ang totoo, babalikan natin. At kuhanan natin ng basihan yung mga naunang magagaling na vlogger at yung mga dating mga grupo. Kuhanan natin ng idea para doon sa mga nahuli. At may refresh din para doon sa mga datihan nang nagsubaybay dito, may refresh yung kwento. At makukuhanan po natin ng pagbabalanse ang ano talaga ang totoo. Araw na to, pag-uusapan po natin muli si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Yes po, tama po inyong narinig. Kasi inamin naman niya na siya si Norman Mangusin. Kaya for the first time here on our channel, tatawagin natin siyang FLM or Norman Mangusin. Kahit ano, kung ano yung gusto nyo. Okay, so sa akin na lang, FLM na lang muna. Ngayon si FLM, matagal na hindi natin tinapik dito sa ating YouTube channel. Kasi matagal, mga siguro umaabot na ng 6 days or 5 days na hindi ako nag-vlog patungkol sa kanya. And it's my intention talaga na ayoko na muna mag-vlog patungkol kay FLM. Ito yung mga dahilan. Una po, maraming mga questions na unanswered. Marami ako mga katanungan na hindi masagot. Kasi nagbabasa ako tungkol sa buhay ni FLM. And I'm trying to connect the dots kung sino ba talaga siya. Pero may mga dead end na hindi masagot-sagot. At yung mga questions na yun na hindi masagot-sagot, yun yung dahilan kung bakit tigil muna ako. Kasi gusto ko munang antayin kung ano. Inasas ko rin yung mga comments ng mga bashers. Binasa ko yan, nabasa ko yan. Every comments ng mga bashers, binasa ko yan. I always believe on a principle na open rebuke is better than hidden love. Ito ay taken from the Bible itself. Ibig sabihin po, mas maganda na yung pinaprangka ka ng tao, sinasabi yung mali sa'yo, kaysa sa yung sinasabihan ka ng mga mabulaklak na salita na hindi mo naman ikaka-improve. Kasi as much as possible po, gusto kong i-take yung mga negative comments na yun as a constructive criticism para sa akin. Huwag kayong mag-alala mga bashers, nabasa ko lahat ng mga komento nyo. And, yun, inaccept ko yun as a constructive criticism. Ilan sa mga komento po ay, nako, teacher ka pa naman, tapos naniwala ka. Nagpakalat ka ng masamang balita, nagpakalat ka ng fake news, humanga ka kay FLM na isang scammer. Okay, so this is the truth about it, mga Evadgers. Nakita ko sa FLM noong lockdown na tumulong. Pag-start ng lockdown, tumulong sa ating mga kapwa. Well, it's a fact na talagang totoo naman na tumulong siya. Hindi ko yan kilala sa FLM. I don't have any background about him. So ako, humanga lang ako dahil tumulong siya eh. Tumutulong yung tao. At gusto kong pamarisan yung ganun eh, na tumutulong. Yun yung punto ko eh. Hindi ko naman gusto na pamarisan yung isang scammer. Gusto kong pamarisan ng tao yung pagtulong. Eh, tumutulong, di okay. Ano natin dito sa channel na to kasi this channel is about positivity naman. So, anong nangyari? Yan, vlog ako ng vlog kay FLM.
Pero hindi ko alam kung ano yung backstory niya. As in, hindi ko alam talaga. Wala akong kamalay-malay na meron pala siyang mga kaso na ganito, meron pala siyang ganyan. Well, sabihin ng iba, nautukan ni FLM. Okay, so I admit it. Kung nautuman ako, kung totoo man talaga na scammer si FLM, okay, nautukan. And ako naman, I just rely on facts. Ayoko kasing mag-jump agad into conclusion. Marami na ako naririnig, nababasa ko na yung mga tabloids, yung mga articles about kay FLM. Along the way na ito, habang tumatagal, dumadami na kasi yung bashers na FLM at marami nang lumulutang sa kanyang pagkatao. Nababasa ko lahat ng yun. And syempre, nagkakaroon ako ng benefit of the doubt. Pero ako pa rin, humanga pa rin ako doon sa pagtulong ni FLM. At kahit na nabasa ko yung mga bagay na yun, patungkol sa mga ginawa ni FLM from the past, ako naman, ayoko agad-agad na mag-jump into conclusion. Kasi as much as possible, ayoko magkaroon ng mindset na talangka, yung utak talangka, kung saan okay naman yung ginagawa ng yung kapwa, ihilain mo. Ayoko magkaroon ng ganong klaseng mindset. Sabi ko nga lagi sa vlog ko, kung may kasalanan si FLM, makikita nyo yan sa mga vlog ko. Kung may kasalanan yan, dadamputin niya ng NBI. Kukunin niya ng NBI. Okay? Sinasabi ko lagi yon sa vlog ko, mga Badgers. Ngayon, kinuha na nga siya ng NBI. And it proves na totoo yung mga sinasabi ng iilan sa mga naglalabas o nag-expose kay FLM. Totoo yun. Ngayon, kasalukuyan sa FLM, nasa fair trial pa po. Hindi pa naman totally guilty si FLM. Nasa fair trial pa. Ako naman, gusto ko lang maging observant, kaya tumigil muna ako sa pag-vlog kay FLM. Gusto mo na maging observant at antayin kung ano talaga ang mangyayari sa huli. Ko po, marami sa atin na mga umidolo at humanga kay FLM, naniwala sa kanya dahil kitang-kita naman natin na siya ay tumulong. At nung sinaliksik ang kanyang buhay, may mga nakita tayong mga videos at mga pictures na tumulong na siya nung mga nakaraang panahon pa, matagal na. Pero ang katanungan kasi dyan, at tanging si FLM lamang ang makakaalam at makakasagot, ano yung motibo ng pagtulong? Doon kasi magkakataloy. Ano ba yung reason niya kung bakit siya tumutulong? Kung tumutulong lang ba siya dahil gusto niya talagang tumulong sa ating kapwa, gusto niyang tumulong sa mga kababayan natin, o meron pang ibang motibo? Si FLM lang po makakasagot. Kaso nakakalungkot po, wala pa rin. Nandun talaga siya ngayon sa nakadetain pa rin kung saan siya nakadetain, mga Badgers. Ito lang mang po ang kahilingan ko sa lahat ng mga supporters na FLM. Ngayon, alam naman natin kung nasaan si FLM. Pero sana habang inaantay natin kung ano talaga yung judgment, magiging final verdict kay FLM, sana po wag tayong magalit sa NBI. Kasi unang-una po, hindi natin kalaban ng NBI dito. Sabi ko nga, ginagawa lamang po nila ang kanilang trabaho. Pangalawa, sana walang magkakalat ng mga kung ano-anong fake news. Ako rin po somehow, kaya ko tinigil yung pag-vlog muna. Kasi parang guilty rin ako, baka mamaya hindi ko alam, nagkakalat na pala ako ng maling impormasyon. Kaya ako, I choose to be silent muna, I choose to be quiet muna at antayin kung ano yung mangyayari sa dulo. Sana po, wala muna magkakalat ng mga kung ano-anong fake news kasi totoo po yung sinasabi ng iilan, malilito ang mga tao. Kaya dito lang tayo sa gitna. Kung ano yung facts na meron ngayon. Ang facts kasi na meron ngayon, si FLM, nakadetain. Bakit? Kasi meron siyang nagawa or merong accusation sa kanya from the past, mga Badgers. Yun ang Shout out sa iyo, Ibad, POP. Kung sakaling mapanood mo itong video mo, ginamit ko ito, reference ko para sa kwento ng mga nakalipas. Para sa kaalaman ng iba, itong si Ibad ay mas maraming dihamak ang subscriber kaysa sa mga vloggers ni FLM. Siya ay independent. Ngunit sinabi niya dito, tigil muna siya dahil may maraming katanungan na hindi pa niya masagot. Walang kasagutan. At sabi niya, kasi wala siyang alam sa mga backstories. Ngayon, ito ay June 2020. So, ngayon ay mahigit isang taon na. Iba na ngayon ang ating references dahil marami ng mga bagay, marami ng lumitaw na mga pwede nating pagbasihan sa mga informasyon. So, siya ay kakaiba kaagad nung napansin niya dahil sa mga bashers na
pumapasok doon sa kanyang blog. Sabi niya, binabasa niya ito, kinukuhanan niya ng mga impormasyon at nagkakaroon siya ng caution dahil sa mga information nga na kanyang nakuha. So tumigil siya. At sabi niya, kung talagang mayroong kakaibang bagay na patungkol sa pagkatao ni FLM, na talagang kung mayroon siyang ginawang masama, huhulihin siya ng NBI. Ayun nga nangyari, dahil hinuli siya, nagkakaroon siya ng proof na mayroon nga. Kasi hindi ka huhulihin nang wala kang kaso. At hindi lang nahuli, sabi niya, nandoon pa siya, nananatili pa sa kulungan. Ibig sabihin, talagang nagkakaroon ng proof na mayroong ginawa si FLM na masama. Kaya, Antimano, kaagad tumigil siya. Yan ang isang taong tunay. Masasabi natin na talagang naghahanap ng katotohanan. Kasi, nung may napansin siyang medyo kakaiba, kaagad, Antimano, tumigil siya. Pero ngayon kakaiba na nga dahil marami na tayong mapagkuhanan ng mga basihan, mga kwento, mga interview, mga video, kung sino-sino mga tao na kung saan masabi natin na totoo yung mga sinasabi nila. Kaya mayroon na tayong mapagkuhanan ng pwedeng masabi natin, makapagkuha tayo ng konklusyon kahit hindi pa na finally nagkakaroon ng verdict, pero marami na mga patunay. So, ang sabi niya, sa motive, anong motibo bakit tumulong? Sabi ni Ibad ay si FLM lamang ang makakapagsabi. Ngunit ngayon, kahit hindi pa ilantad ni FLM, dahil siyempre siya yung may wala namang sariling, walang halimbawa, walang kriminal na umaamin sa kanyang ginawang krimen, walang umaamin yan. So itatago talaga, kung personal mayroong ginawa na nga si FLM na masama, itatago niya yan, magsisinungaling siya. Pero ayon sa mga kwento, sa mga nailantad na lumabas na, masasabi natin na tunay nga mayroon siyang ginawang masama. So ngayon, nandyan na yung mga kaso, nandyan nandun na nakafile at lumantad yung mga tao na kung saan na budulan ni FLM ng pera. Doon tayo magbabase na tunay nga na mayroon siyang ginawang masama at ito ay patungkol sa pera. Ngayon, kung sabi may meaning, kung halimbawa magtatanong tayo anong meaning ng kanyang pagtulong, ibig sabihin may meaning yan. Mayroong purpose yan bakit siya tumulong. So ibig sabihin, yun ang dahilan na maraming kumukontra sa mga taong sa grupo na nagpupuri kay FLM dahil sa kanyang mabuting gawa. Yung kumukontra, ibig sabihin, yung mabuting gawa, hindi talaga tunay na mabuti yan. Iyan ay lamang ay pagpanggap dahil nasa likod ang purpose niyan na hindi mabuti. Pero, ang kagandahan dito sa ginawa ni Ibad ay Antimano, nagsasabi siya na mamaya, kung talagang may masamang ginawa, ay tumigil na po ng pagbibigay ng mga fake news kasi magbibigay ito ng pagkakalito o kaguluhan doon sa mga tao. Ngayon, punta muna tayo sa iba pang video para makakapagkuha po tayo ng impormasyon. Pinakita niya sa akin yung mga dokumento. Ito yung, at least ito ay 5% pa lang ng ating hawak. O, ayan. Check mo mabuti kung ano yung mapupuna mo dyan, anong makikita mo dyan. So, in short, tinginan ko. Ayan. Ito yung mga dokumento, yung mga certificates, mga memorandum, mga board resolution ng Oriental Perlinian Foundation. Ayan, makikita natin. Ito 5% pa lang ito nung hawak natin. Oh, ayan, may DTI. Business naman pala si Kulaong. Kaso ka lang, gutuhan. Trisyonaryo gutuhan. Oh, ito. Meron itong ledger. Receive ng BIR yan. Dapat yan, kung ano yung pumasok na pera o kung ano may binayaran sa'yo, dapat nakalista yan dyan. Sinusulat mo yan. At ipo-forward mo yan. Papacheck sa BIR. Wala. Malinis. Hindi ito talaga ako believe kay Idol no? Kay Pinsan. Malinis.
Anak ng teteng. Oh, ayan. Wala kayong makikitang record dyan. Oh, ito pa, resibo. Nagamit ba resibo? O, ayan. Simula sa umpisa, hindi ginamit. Pero tumanggap siya ng milyon-milyon, hindi ba? Ang galing. Hindi kaya habulin siya ng BIR nito? Sa bagay, maabutan ba siya? Kabayo yun. Mabilis yung tumakbo. Kaya nga inabot ng 14 years bago siya natuntun di ba? Kung hindi pa nag-ingay sa social media. Silyado pa yan. Board resolution. Ito mga board resolution nila, ginawan nila ng paraan na si Pinsang Francis Leo lang ang pwedeng humawak ng pera. Siya lang. Bilib talaga ako dito sa idol nyo. Trilyonaryo na pero humingi pa rin ng ng donasyon. Huling higop pa na ng sabaw yan. Shout out sa iyo, Simnia Newell. Kinuha ko yung video mo para dahil maganda itong video na inyong pinakita dahil nandito po yung mga dokumento na patunay na kung ano ang pagkatao, anong mayroon si FLM. So nakita dito ang daming nakatambak na mga dokumento. Kung ito ba ay mga kaso o kanyang kumpanya o anumang mga lahat na papilis patungkol kay FLM ay nakaipon. Ngayon, ang tanong, kung tunay ba talagang si FLM ay trilyonaryo, dito pa mismo sa mga pinakita na mga dokumento ay wala siyang pag-aari na mga malaking business. Mayroon lamang isang business doon nagsasabi na gutuhan. O ngayon, kung yung gutuhan halimbawa ay napakalaki at maraming branches, pwede. Pero sa ngayon, wala tayong alam na may malaking kumpanyang gutuhan na maraming branches. At kaya, ito ay magpapatunay mismo na kasinungalingan na mayroon siyang maraming mga pag-aaring kumpanya. Yan ang makukuha nating tanong doon sa kanyang pagyayabang na marami siyang pera dahil siya ay director o head ng ganitong kumpanya ng mga Marcos, walang pinapakita sa papilis. Okay? So, yan ang isang fact sa kung tayo ay naghahanap ng katotohanan. Okay. So, tuloy pa tayo sa ibang mga video. Hindi ko May masyado tinatanong ko po, maintindihan. sa tanong ni Kuya, ano raw ang nakukuha ko to believe Mr. Norman? Wala po ako nakukuha. Okay. Okay, ang may nakukuha po sa akin, yung mga tinulungan ko po, kasi po, ginaya ko rin po si Idol. May naitulong din po ako sa Pilipinas. Yun ang nakuha nila sa akin because I copied my Hindi, Idol's nakuha style. nila sa'yo yun. Pero ikaw, what is your benefits defending this guy? Hindi mo ba naisip that you are supporting a criminal? Wag mo sasabihin sa akin na hindi pa siya nahahatulan. I already explained this in my blog. Ang dito is, as per the law, kaya nga siya nasa kulungan, kasi nga, the government believes that he is a criminal. As per the law, we're talking about the law. Mm-hmm. Yun nga po. You just concentrate on the benefits of discriminating, humiliating. What's the catch for you? I already told you the catch for me. The catch for me, I'd say copy this style. It's somebody like nakinabang sa tulong ko rin sa Pilipinas. What about that? What about you? Okay. Anyways, yung catch na sinasabi mo, ang pinaglalaban natin dito kapatid ay yung prinsipyo. Okay? Na pinapaniwalaan namin na itong si FLM mo na si Norman Mangusin ay ito ay isang alam mo na kung ano siya. Wala kaming ang purpose namin dito. Wala kaming catch kapatid. Ang pinapaliwanag namin dito para malinawan yung mga hindi naiintindihan ang mga nangyayari sa mga nakaraang mga panahon. Kasi ngayon, hindi kami nagsasalita, walang makakaintindi kasi nawawala nawawala yung kwento. Hindi namin siya ginigisa or something. Kailangan, paalala lang to kapatid Kasi kung hindi kami magsasalita, hindi kami magkukontinue sa aming ginagawa, mabubura yan.
tandaan mo yan, pag walang Okay. paalala ang isang mga bagay na nakaraan, nawawala parang biglang, nawawala yan sa kwento. Okay. Kung may tanong That's ka. good. Salamat, Sir Iloco. So, hindi nyo naiintindihan yung pandemic na umpisa ng pandemic, ang daming kababayan natin na nanghihingi ng problema dahil hindi kayang suportan ng gobyerno. Dahil andun si Idol na gumawa ng paraan na tumulong. Hindi nyo naiintindihan yung galing sa puso niya. Kaya niya ginawa yun. Yung idol mo na sinasabi mo, nakita mo lang yan ng mata mo. Pero alam mo ba ang puso niya at ang intensyon niya kung bakit niya ginawa yon? Meron ka bang alam sa past niya? Paano kung ikaw ang isa sa biktima, gagawin mo ba yan? Nandyan si Ma'am Epa, isa sa biktima niya. Paano mo gagawin? Sige nga, kung mo ba siya ay naging pandemic hero sa paningin ninyo, may karapatan na kayong tawagin siyang God at karapatang babuyin ang lahat ng biktima na tulad ng ginagawa ng mga vlogger nyo? Sige, sagutin mo lahat yan. Tinuli. So Oo, yung bang kasi- ginawa ni idol mo at yung ginawa ko, it will be considered the same or not? Ayan so pandemic hero din ba ako? Di ba? Although hindi ako nagsasalita. Pangalawa, excuse na ba ang pagbibigay niya ng bigas at kalabasa? Sabi ko sa iyo, pati yung kalabasa, hindi pa niya binayaran kay doon sa Gapan. Sino pa nagbayad? Si Mayor Emeng. Alam mo ba yon? Di ba marami kayong hindi alam sa idol nyo? Okay. Alam mo ba ang intensyon niya sa pagtulong niya? Nakikita mo ba ang puso niya at isip niya? Pwedeng nakikita ng mata nyo na nagbibigay siya. Pero hindi nyo alam kung ano ang tunay na intensyon niya. Okay. So Can that's I the butt in? reason. Ayan, Sige po, magsasalita sige po. din si si Sige po, Mr. sir. Tupas, nandito rin. Hello. Mhm. Pwede ako magsalita? Ayan, okay po. Go ahead. Mr. Nasokir, Opo, I opo. know FLM or Norman Mangosim from head to foot. Nakilala ko siya, nakasama ko siya 2 years. So, alam ko buong pagkatao niya. Hello. May na yata yung signal ni Sir Nelson. Opo. Ayan. Mr. Nasokir, Opo. Sige po. so I am speaking based on actual experience, Okay. personal knowledge. Uh-huh. So, I think I am competent enough to say whatever about FLM. Ikaw ba nakasama mo siya personally? No. Yan ang tanong ko sa'yo. Hindi po. Nakasama Hindi. mo ba siya personally? Ako 2 years ko siya nakasama. Okay. Kilala So, ano- ko siya from head to foot. Okay. He is really a con man. A scammer. Lahat Okay. ng ginawa niyang pandemic hero kuno, pagtulong, scripted yon. Okay. Lahat yon ay palabas lang. Pandemic hero ko dyan dahil gumawa pa ko ng tama eh. Okay. Sa mga kung may plano siyang, kaya niya ginawa yon, kung may plano siyang mang-scam, just a logic, ma'am. He'll gonna spend like 90 million pesos and then mag-i-scam siya. What's the logic there? He'll gonna spend a lot of money and he'll gonna get back a lot of money too? What's the Excuse catch me, for I that? did not. Sa kanya, kung Okay, ano kuya. talaga siya pagkatao. Anong Kaya pangalan nung mo? nagpa-interview ako sa Siya kanya, po si Mr. Nelson Tupas. inilahad ko kung anong klaseng tao si FLM. Competent Okay. ako magsalita niya dahil nakasama ko siya. Okay. Now, sasabihin nyo na, why you are humiliating FLM despite the fact that he's already in jail? Okay. That is not the point. We are exposing his evil deeds. Ini-expose lang namin para matauhan yung mga taong nabubulag at naniniwala sa kanya. Okay. Okay. Doon lang ang sinasabi ko na talaga siya ay masamang tao. Period. Yun lang po. may tanong Maraming salamat. may tanong pa ako kay Sir Nelson. Okay, go on. Sir Nelson, can you hear me? Hello?
Okay, tanong niyo na po, Mr. Nasuki. Pwede naman namin i-follow up. Sabi nyo, 2 taon nyo na siyang kakilala. So, let's say like 2017. Okay, nung pag 2 taon na kakilala nyo, is it the first year na kilala mo na siya na scammer? Pakisagot po. Ayan, Mr. Tupas, still there? Okay, isusunod ko na lang sa isunod ko yung tanong ko, ma'am. Okay, kung kilala niyo pala siyang scammer na nung the first year na kakilala mo siya, bakit hindi niyo pa siya nireklamo nun? You know, may law naman dyan eh. Bakit hindi ka pa nag-file? Para wala na siyang nareklamo. Kilala niyo pala siya eh. Kaila. What about that? Hello. Ayan Okay, po. sige po. Oo. Andyan na po si Nelson, andyan. Ano ba yung tanong ko? Yes, Narinig Nasukir. mo ba? Nasukir. Opo, Sasagutin ko yung tanong mo na nakasama ko pa rin siya, bakit hindi nag-ano? Nung Opo. yung fiscal na na-scam niya, ay tumawag sa akin na wag mong hiwalayan yan. Because I already filed a case against him. Okay. Bakit hindi nag-prosper? Kailan po kayo nag-file? Bakit hindi nag-prosper yung file niyo, yung complaint niyo? Nag-prosper siya, Nasukir. Nag-bail si Mangusin. Yung 3 milyon na yon, nagbayad siya ng 1 million tapos nag-ano siya. Kaya Hello, ngayon, mamaya- binuhay uli yung kaso Kuya, na mamaya yun. na lang, mamaya I na lang, don't may think that you know, so mamaya na lang. marami Kuya, kang hindi alam. mamaya na usap, mamaya. Okay. Now, just to ask him, answer his question, bakit hindi daw nag-prosper yung Finella case? Mr. Nasukir, do you want us to enumerate the number of cases that your idol has? The number of cases that was filed against him? Do we need to enumerate that to you? No, I'm not interested to hear that one. Then also, we're not interested about that helping side that you're implying over and over again. It's the same statement that you had before, even you were with Canadian Pinoy Radio Montreal. Pwede magsalita. Si Nasukir kasi, eto, pasensya bro ha. Ang paniniwala mo kasi, nakapokus ka kasi doon sa naitulong lang. Totoo naman yun. Nakatulong siya pero in-exaggerate niya doon sa mga vlogs Walang niya. 90 million, ha? Excuse me. Katulad yan. Okay. Okay, mandali lang ha. Kasi, katulad yan, ang pinost niya doon sa kanyang video, magbibigay siya ng 250 kabang bigas kay Mayor Isko. Tama? Ngayon, ang dumating kay Mayor Isko ay 250 kilos lang. So, ini-exaggerate niya. Okay? Ang point mo kasi, wala kang pakialam doon sa mga kaso sa kanya. Ang importante sa'yo, yung naitulong niya. Ganun din naman kami. Ang pagtulong niya ay kinikilala namin. Hindi namin kini-question yan. Actually, Brad, meron akong post niyan. Ginagay ko lahat ng mga kanyang mga itinulong. Lahat, mula nung April hanggang nitong bago siya mahuli. Kiniredit ko, kinilala ko yung pagtulong niya. Yun. So, sa amin, alam namin na nakatulong siya, exaggerate lang. Kasi makikita naman doon sa mga video. At may nag-leak na list ni Yama na ito lang yung itinulong niya. 50 kilos, 50 kaban, mga ganun lang. So, hindi siya magtototal ng 90 million kahit i-check mo. Okay? So, ang point namin dito is, kinikilala naman namin ang kanyang pagtulong. Pero it doesn't mean na tumulong ka ay hindi ka na pwedeng makulong o hindi mo na pwedeng panagutan yung ginawa mong krimen o mga nagawang kasalanan from the past. Yun yung Brad. O di sige, di maniwala ka niya nakatulong ka, okay, go ahead. Kung ina-idealize mo siya na siya ay tumulong at tumulong ka rin, di salamat. O di po ba? Ang pinagkaiba lang ninyo, pareho kayo tumulong, di po ba? Ikaw, tumulong ka ng ang pera ay nanggaling sa inyo, malinis. Hindi ba? Pinulong mo, pera mo. Okay, good yun. Salamat po. Ang source kasi ng pera ni Norman, hindi galing sa kanya. Galing sa masama, galing sa panluloko niya. So magkaiba kayo. At mas sumasaludo ako sa iyo. Hindi ba? Ngayon, ang point namin dito, kung ano man yung paniniwala mo, di okay po. Nagbibigay kami ng paliwanag dito
nagbibigay kami ng proof, may mga video naman, may mga dokumento naman, inilalatag namin sa inyo, o kung sino may mga nanonood, nasa kanila po kung gusto nilang maniwala o hindi. Ang importante, kami naglalabas ng paliwanag at proof. So nasa inyo na yon kung paniniwalaan nyo hindi. Na po. So pero ang malinaw pa ganito, ano man ang itinulong niya, hindi po yon magiging reason para mabaliwala yung kaso niya. So yun lang po, yun lang. Malinaw po. Opo. Okay, may tanong po ako diyan. Meron ng pro LFM na naghamon kung sino man ang naloko na FLM na na-scam niya, ibabalik ko yung na-scam niya sa'yo. Meron naghamon yan, bakit walang lumabas na na-scam Sino niya? naghamon na magbabayad? Magbabayad ba ka mo? Si MCM po, naghamon si MCM. Naghamon siya. Ilalapit ko sa'yo. Ilalapit ko lahat ng biktima na nandun. Alam mo, kapag nasa korte, sabihin mo kay MCM, doon niya ihatid yung pera kay Mangusin para lumabas si Mangusin. Yan lang, hindi hamon yan. Hindi hinahamon yan, kundi inihaharap yan sa korte. Yan ang sagot dyan, Nasukir. Matalinong tao, gumagawa ng tama, hindi nagtatawag sa social media. Social media has nothing to do with the cases of anyone, especially with Mangusin. Yan yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong naniniwala sa social media. Lalo sa mga taong nagbibilog ng ulo nyo. Kung talaga Mami, si may pera, gustong magbayad, pumunta siya doon sa lahat ng kaso ni Mangusin, magbayad siya. Tapos, tatakbo si MCM at magtago. Nakahanda ka bang i-cover yan, yung sinabi mo? Ayan, Mr. Nas. Namimiyat ako eh. Hindi ako nakanda. O anong purpose mo kung nanunulay ka kung hindi ka nakahanda? Handa mo ba kaming dalhin sa kanya doon? Brad, sabi ko, may Pakitanong, pakisagot lang. Oo. Namimiyat ako. Hindi ako nanunulay. Sabi ko, may naghamon kung sinong na-scam niya, kaya niyang nabayaran. Hindi ibig sabihin, hindi nanunulay yun. Kaya, Anong tawag nun? Anong tawag nun? Anong tawag nun? Eh, sinabi ko. So messenger ka, ganon. pero Nasukir, doon lang sa paghahamon na hinahamon niya kung sino yung na-scam, magbabayad. Ibig sabihin, meron na may in-scam talaga. Bakit Yun po yung concern ko. Yun po yung concern ko doon. Kasi if you spoke with using some other's name, you must be sure that you are ready to take over his shoes when the time comes if that person that you are talking about will run away. So yun po yun. There's always a consequences when it comes to a certain move. If hindi ka handa, huwag niyo po sanang dalhin yung ibang taong pangalan. Ganun na lang sana. Ngayon, binout out mo si MCM ngayon. O paano mo yan i-explain sa kanya ngayon? Pag hindi niya kayang bayaran. Okay, listen. Okay, inaamin ko, mali ako ron. Nabanggit ko. Salamat po. Salamat po. Inaamin ko, mali ko ron. Dala lang siguro ng pagmamahal ko kay FLM. Kaya ko nabanggit yun. Siyempre, Salamat po. Inaamin ko, mali ako ron. Okay. Kung naririnig mo ito, Ma'am MCM, pasensya na po. May tanong lang po ako. Opo. Do you think po, ano po, sa pagkakalam niyo lang ano po ba yung trabaho ni MCM? Pwede makasingit? Wait lang. Singit Ano po ba yung trabaho ni MCM? Kaya po ba niyang bayaran yung mga nagreklamo ng estapa kay Norman Mangusin? May kakayahan ba siya? Sa pagkakalam niyo lang naman, sa pagkakalam niyo. Kaya nga, bukas, hello. Yes, Lang. Sige, Insan. Si Piskal Hamora na na-scam niya dito, na nag-file sa kanya ng kaso, na sinasabi na hindi nag-prosper, kasi nga, nagkaroon ng provisional dismissal, yung 2 million na na-scam niya, 1 million, ibinalik ni FLM. Kung totoo yung sinasabi ni Nasukir na si MCM willing ibalik, andito ang record ng court, lahat sa korte na record, complaint affidavit, lahat court order. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni MCM, under oath ba yan? Na pwede siya makulong pag nag-breach siya sa contract.
nasuker. Sinasabi mo kasi, babayaran ng MCM. Under Okay. oath ba yan? Pakisagot po, Nasukir. Tinuturing mo na gospel truth yung sinasabi ni MCM. As in parang galing sa Bible na gospel truth. Sir, Si Fiscal Amora, yung complaint niya dito sa Mindanao na nabudol niya ng 2 million. Kaya ko dalhin niya sa Manila sa harap ng MCM. Ito Okay lang yan. Sandali lang. 2 million. Nandyan sa Binalik baba niya si 1 million, may balance Mama na siya sa akin Epa, na 1 million. sabihin ko daw Babayaran sa'yo, ni... millions. Ganun ba yan? Ang ano? Hello, sir. Ganun ba yan, Asuker? Ay, hindi kita naririnig, Sir Tong. Sorry, hindi kita naririnig. Pumasok ako rito, sir, para hindi makipag-away, ha? Hindi. Independent ko lang. Hindi, mahina lang yung connection niya. Mahina lang yung connection niya doon, Nasukir. Mahina lang connection niya, kaya tinatry niya taasan yung boses niya. Yeah, kaya nga sabi ko, ikaw sir na nagsanong sa akin. Dati sabi ko, kasi humingi na ako ng pasensya, sabi ko nagano ako dahil sa pagmamahal ko lang kay FLM. Ewan ko kung tinanggap na ni Kuya yung yung sorry ko eh. O, walang problema ho. Pwede ba kung mayroon na akong katanungan pala ulit? Dagdag lang before ako bababa. Pakinggan mo. O sige, ganito. Okay, usapan natin. Kapag ito talaga gustong-gusto ko to. Lagi namin binabanggit to eh. Ikaw ho ba may anak diyan, may asawa? Meron po. O sige, ganito ho. Halimbawa na lang, yung naipon yung mag-asawa sa 10 taon, inabudol ng mamang, hindi natin sabihin si Norman, ng mamang kapitbahay nyo, tapos nagtago. Biglang lumabas ngayon, namigay ng kalabasa. Patatawarin nyo ba, tsaka iidolo nyo ba yon? Patatawarin. Alam mo ba, sinagot ko. Ayun lang. O sagutin mo rito kasi nagtanong ka ng lisang question sa before sa ibang LS. So pakisagot ho kasi marami hong gusto matuto galing sa'yo. Sige, patawarin mo ba o hindi? Patatawarin ko ba o hindi? Hindi. Siyempre. Tapos ang usapan ho. Maraming salamat. Okay. Thank you, Graveyard. Thank you. Okay. So naniniwala ka ba na milyonaryo o trilyonaryo si FLM? Hindi po ko interesado ron, sir. Paniniwala. Naniniwala po lang ako. Ibig sabihin, sir, hindi ka interesado. Ibig sabihin, hindi bukas ang isip mo sa panibagong tawag dito, sa mga hindi bukas ang isip mo sa katotohanan. So, yun lang po. Salamat po. I'm one of the victim of your idol. Okay? So, great na nakakatulong ka at yung mga tinulong mo sa tao, sa maganda mo kinuha. And so do I, ganun din ako, tumutulong din ako sa tao, sa maganda ko din kinukuha. Pero, I want to pin sa utak mo na you mistake to idol yung ina-idolize mo kasi I'm one of the victim na napakasakit yung ginawa niya sa akin na pangluloko. Hindi lang piso, hindi 10 piso, hindi 1 milyon, o kaya hindi 2 milyon, hindi 3 milyon, hindi 4 na milyon, hanggang 10 milyon, hanggang 15 milyon, pataas yan ang niloko niya sa akin. So hanggang kailan ko pwedeng i-insert sa mga kukote nyo kung paano manluloko yung idol nyo? Okay, what is your question to me? Yun nga po, kung paano po i-insert sa na mapaniwala kayo na manluloko yung idol nyo. Okay. Siyempre, ma'am. Hindi I'm not quarreling with you. I'm just explaining to you. Because So, normal lang yan ni Ma'am Eva. Hindi siya normal lang. Salamat pala. Yun naman, the only thing I can say, no one can take away from me how I idol FLM. No one. No one can change my mind. Yes. No one. Kahit po andyan po kayo na siraan nyo. Ay, no. Sabihin nyo na din to yung ginawa. Kahit andyan po kayo na sabihin yung gaano niya kasama ng ginawa po sa inyo, no one can change my mind for being idoling my FLM. You know, wala po makapagbabago ron. May sarili po tayong desisyon. Kaya kahit sino pasensya na po kayo. Hindi na po ako rito para makipag-away, para
Yes, Para yes. ikatwiran ko lang po I'm yung just ano ko. inserting to you and for your knowledge, kasi isa ako sa victims, isa ako sa complainant para kay Mangusin. Okay po. And nagkasama din kami ng matagal niyan. So I know him very well too. How he played the game. So in the end, nakita ko ang tunay na kulay niya. So I'm very sorry. I'm really, really sorry sa iyo kung talagang ina-idolize mo ang isang conman. So nakakaawa ang ibang Pilipino na bakit kailangang i-idolize yung ganyang tao. So Alright. All I can say, you don't need to say sorry, ma'am. I did my own decision, so I idol him. So no one can take that away from me. I'm not stopping you. I'm not stopping you anymore. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Criminal siya, tapos tumulong, ganun, kung alam kong criminal siya. Alam mo siyang kriminal, di ba, Hold? Okay. For example, tanggalin na muna natin si FLM. Yung case ganun, criminal yung tao, di ba? Criminal yung tao, hold-upper, scammer, human trafficker, o ganun, estafador. Kilala ganun, ha? Tapos tumulong. Ganun pa rin ba magiging reaction mo, sir? Hindi. Ayun na. Hindi ka lang reaction ko, siyempre. Kilala ko siya eh. Okay. Sagot mo na, sir. Thank you. Ayun, Okay. nasagot niyo na po. Salamat. Nakita po natin doon sa video na si Mr. Nasuker umakyat dito sa LS ng mga UTW. Ang kanyang sadya ay magtatanong, bakit patuloy silang nagsasabi ng mga masamang bagay patungkol kay FLM. Ang sagot nila ay pag-i-expose ng kanyang mga masamang gawain. Bakit i-expose yung masamang gawain? Dahil ang masamang tao ay hindi dapat pinupuri. Nandyan na yung mga ebidensya, nakita natin kanina na siya ay sinungaling dahil siya nagsasabi na siya ay mayaman, taksan-taksan ng kanyang kayamanan, kanyang pera, doon sa mga papeles nakuha mula doon sa mayroong nag-i-endorso doon, nandoon kumpleto yung mga tambak-tambak ng mga papeles, pati yung mga kaso, pati yung kanyang resibo, pati yung ledger, walang laman yung ledger, walang mapagbabasihan na siya ay mayaman, kaya siya ay sinungaling. Hindi dapat pinupuri ang taong sinungaling. Yun ang purpose ng paglalathala, yung pagsisiwalat ng mga UTW. Kasi, ang tanong dito, ano ang makukuha nyo? Wala. Ang makukuha ay pag-expose upang maging aware ang mga tao na ang kanilang pinupuri ay hindi totoong mabuting tao, kundi siya ay masamang tao dahil marami siyang kaso. Yun ang purpose, yun ang panig ng mga UTW. Ngayon, nung tinanong si Nasuker kung anong naman makukuha niya sa kanyang pagpupuri, sa kanyang pagkakampi kay FLM, wala. Dahil ang kanyang ginagawa, ang kanyang pagtulong ay sarili naman niyang pera. Tumulong siya sa tao. So ang tanong niya, anong nakukuha? Wala. Kaya kayo, ang tanong ko naman din sa inyo, kayong mga kumakampi, pumapanig dito kay FLM, so ang sagot pala sa inyong pagpapanig, wala din kayong makukuha. Ngayon, ang tanong pa ulit pangalawa, anong mayroon? Bakit kayo nagsusumiksik? Bakit kayo nakikipag-away? Bakit kayo nakikipaglaban para kampihan itong taong maraming kaso? Paano gumana ang inyong utak? Paano nyo ipaglaban na itong tao na patunayan na walang kayamanan, walang negosyo, gutuhan lang ang mayroon, bakit kayo naniwala sa kanyang kasinungalingan? Yun ang tanong. Paanong klase ng ating pag-isip? Bakit tayo kumakampi sa isang sinungaling? Kasi ang isang sinungaling, hindi dapat yan pinupuri. Dapat siya ay layuan, iwasan. Hindi siya pananalay, hindi siya pagkakatiwalaan kasi siya ay sinungaling na tao. Ibig sabihin, ang pahiwatig dyan, doon sa mga UTW, dahil siya ay sinungaling sa kanyang mga ginagawa, hindi dapat paniwalaan.
pati yung kanyang pagtulong, yan ay hindi totoo. Mayroong nasa likod niyan. Bakit siya ay gumawa ng pagtulong? Yun ang panig dyan. Nakita na natin, napanood natin sa kanyang sambunganga mismo ni Nosoker, sabi niya wala siyang nakukuha. Ibig sabihin, kayo mga followers na pumapanig kay FLM, wala din kayong makukuha. Ngayon, punta tayo. So, yung magkadalawang panig, narinig na natin. Ngayon, sumulpot, nandoon sumali sa usapan si Mr. Nelson. Si Mr. Nelson Tupas, sumali doon sa usapan. Okay? And then, sabi ni Mr. Nelson, na kasama ko si FLM 2 taon, every day. So with that, kung nagkasama kayo, 2 taon, malaking bagay na nakikilala mo na yung tao. Ang balik ni Mr. Nelson Tupas, nakasama, nakausap mo ba personal siya si FLM? Mr. Nosoker? Ang sagot diretso, hindi. Ngayon, sa 2 panig, sa 2 panig, o kahit kayo, sino ba ang dapat paniniwalaan? Yung taong nakasama, araw-araw, magkalapit kayo, o yung mga taong nakikipag-ingay sa social media na hindi naman na chismis lang ang narinig? Sinong papaniwalaan? Para sa akin, doon ako maniwala sa taong nakasama. Na, kung nakilala, kasi kapag nakausap mo yung tao, araw-araw kayo, sabi niya araw-araw, pag nakita mo yung tao, araw-araw, kasama kayo, malalaman mo ang kanyang mga movement, ang kanyang mga style ng pananalita, ang kanyang, kung siya ba ay mayabang, kung siya ba ay sinungaling, mas maniwala ako doon sa taong nakakasama. So, iyan din ang bato ko sa inyo. Kayo mga naghahanap ng katotohanan, sino ang paniniwalaan mo? Sino ang paniniwalaan nyo? Yan ang tanong. Doon kayo maniniwala sa mga nakikichismis lang, so tumanggap lang ng paniniwala din sa mga naririnig lang? Yan ang tanong. Doon ako maniniwala kay Mr. Nelson Tupas. Okay. So, ngayon, ang tanong na naman ni Nosoker, nakilala mo pala na siya is scammer? Bakit hindi nag-prosper? Anong sagot? Kaya nga, kinasuhan Kaya nga sinampahan ng kaso. Hindi, kung ang ibig sabihin, hindi pa man lumabas yung judgment, kasi on process pa, hindi naman kaagad ang kaso ay matatapos na 1 taon lang kaagad o 2 taon. Di ba? On process, hindi yung hindi nag-prosper. Mali yung tanong na hindi nag-prosper. On process pa, hindi pa final. Okay, nasagot yun. So ngayon, doon sa pinasok niya si Ma'am MCM, sinabi niya, bakit kung sinabi niyo na mayroong na budol ng milyones na mga pera, bakit ayaw niyong pakinggan na mayroon ng lumapit, mayroon ng lumitaw, sabi, na gustong magbayad? Ngayon, tinanong, sure ka ba? Sure ka ba na talagang magbabayad siya? At ikaw ba, paninindigan mo na kung sakaling hindi magbayad si MCM, ay kaya mo bang pananagutan? Wala. Nga. Butata. So dito, ibig sabihin, karamihan sa inyo mga pumapanig dyan kay FLM, naniniwala lang kayo, pumapanig lang kayo sa mga chismis-chismis. Kasi narinig lang ni Mr. Nosoker si MCM na magbabayad, kagad sumugod na siya doon sa LS at mayroong magbabayad, hindi pa nga tiyak. Chismis pa nga lang. So kayo karamihan dyan ay naniniwala sa chismis. Ngayon, kung magpapatuloy kayo sa kakapit kayo sa chismis, bahala kayo sa inyong buhay. Sarili nyo yan. Para sa akin, hindi ako kakapit sa chismis. Doon ako kakapit sa may katotohanan, sa mayroong ebidensya, may proof. Ngayon, hindi niya butata siya roon. Supalpal siya roon na hindi pala niya kaya siya nagsuri. Back out siya kagad. Butata siya doon. Ibig sabihin, strike 1. Yan ang sinasabi nga sa sa korte yun, ano ka na, 1 down ka na kaagad. Butata ka, nagsuri siya. So, mali siya ron. Kasi hindi niya tiyak. Hindi niya, unang-una, hindi niya kilala yung tao pa, hindi man niya kausap, narinig lang niya. Okay. Ngayon, pangalawang punto,
Dahil sabi mo na mababayaran yung may bodo, yung nabudol, ibig sabihin, fact yan na mayroon nga talagang nabudol. Bakit ka nagsasabi na may magbabayad? Strike to. Strike to. Butata na naman. Sinasuker doon sa usapan nila. Okay. So, ngayon, tanong uli. May tanong si Nasuker. Sabi na, kung yung mga nagugutom na tao, bibigyan mo, magtatanong pa ba yung tao kung saan ang galing, gutom na gustong kumain? O sinagot din naman. Na siyempre, hindi na magtatanong, nagugutom na gustong kumain. Para makasurvive, siyempre. Pero pagkatapos niyan, kapag taong matino, kung mayroon pa man patuloy na magbibigay, siyempre alamin yan kung sino nagbigay yan. At saan ang galing. Ngayon, kapag nahimasmasan yung tao at malaman niya na hindi sa kabutihan ng galing yung pera, ang matinong tao hindi yan patuloy niya magtatanggap liban kung yung tao na yan ay isa ding magnanakaw o siya din ay magpapagsamantala. Kasi ang normal sa tao, pag alam niya na galing sa pangbubodol yung pera, hindi yan magpapatuloy. Yan ang dalawang klaseng tao. Yung taong mapagsamantala, ang taong marangal, hindi yan magpapatuloy sa pagtanggap ng mga pera o anumang bagay na galing sa masama. Yan ang tanong. Nonsense, hindi walang sense gaano yun. Walang sense gaano yung tanong na yun. And then, doon sa pagtulong, sa pagtulong. Ang masama doon sa pagtulong, dahil sabi nga ni Nasuker, wala siyang nakukuha at tumutulong siya. Ngayon, ang pagtulong na yan, ang pagtulong doon sa mga tao, hindi naman galing kay FLM. Ngayon, dahil lumipas na ngayon yung isang taon, mula sa video na ito, na ating napanood, ay recall na lang ito, lumipas na ang isang taon na higit. Anong nangyari sa mga, sa sitwasyon ngayon? Hindi na yung pag-challenge yung pag-challenge ng mga mayaman upang magbigay, direkta sa mga tao. Hindi na ganoon. Ang nangyari ngayon ay hinahanapan ng paraan yung mga OFW upang mag-donate. Yan ang pinagigit-gitan ngayon. Kung saan, ang mga pagbibigay, halimbawa sa Cagayan at lately, mayroong pinamimigay sana doon sa Valenzuela. Anong sabi? Tulong ito galing kay FLM. Pero, kanino ba talaga yung pera galing? Di ba sa mga OFW? Bakit pangalan ni FLM ang sinisiksik? Yan ang masama. Kinikredit grab yung mga OFW nagpakahirap doon at nagbigay ng mga contribution at hindi sa kanila. Bakit hindi sinabi na ito ay contribution galing sa mga OFW na pinangunahan ni FLM? Ganon dapat. Grupo ito ni FLM at ang mga pera na ito ay contribution galing sa mga OFW. Ganon dapat. Pero nangyayari, nakablanda yung pangalan. Ito ay tulong ni FLM, kaso lang hindi naman natuloy sa Valenzuela. Siguro nakatunog dati sa yung mga binatikos kasi si Senator Win Gatchalian noon. Kaya siguro hindi naposto. Ngayon natuloy doon sa Angono, doon sa may binangunan. Natuloy. Kaninong pangalan ang nakabalandra doon? FLM. Kaninong pera? FW. Yan ang masama dyan. Si FLM lang ang pinupuri, pero sa totoo lang, wala naman siyang pera doon. Kung mayroon mang pera, magkano? Nasaan ang liquidation? Nasaan ang itemized list? Kung saan ang galing? Walang list. Yun ang masama doon, patungkol sa tulong. Ngayon, sinabi naman, yun ang masamang senaryo doon sa pagtulong na yun. Ngayon, punta tayo doon sa tanong doon ng isang tao sa taga-UTW. Sabi, in case, halimbawa, kuha tayo ng situation, may taong alam mo na isang magnanakaw, manggagawa ng masama, tapos gumawa ng mga kabutihan, pagtulong, bumili ng bigaso, pupurehin mo ba siya? Or patawarin mo ba siya kung ikaw ang nagawa ng nabudol noong tao? Anong kaagad ang sagot ni Nasuker? Sabi niya, hindi. Di ba? Binaliktad lang yung situation. Alam mo,
naalaman mo yung tao masama and then gumawa ng mabuti na ikaw ang binudol, hindi mo siya papatawarin. Sagot ka agad, hindi. O bakit ngayon pinakitaan ka na ng tao yung facts kasama mismo kilala ng tao, bakit ayaw mong sige ka pa rin? So ibig sabihin may problema sa iyong takbo ng iyong katinuan. Wala sa tamang direksyon ang pag-iisip kasi pinakilala na nga sa iyo na yung tao ay hindi mabuti, sige ka pa rin. Naka-focus ka pa rin doon sa pagtulong na ibig sabihin dahil siya ay masama, yung mga pagtulong niyan ay hindi totoo. O ngayon, isa pang tao doon na nagsasalita ay si Madam Eleanor. Sabi niya, ako mismo, yung taong binudol at hindi lamang 10 peso, hindi lamang 1 milyon, kundi mahigit hanggang 15 million, mahigit. O, 20 million. O, kaharap niya mismo ng tao, mismo nagsampayan doon sa korte. O, anong sabi ni Nasaker? Kahit nalaman niya na yung tao ay masama, patuloy pa rin niyang pupurihin. So siya ay encourager sa pagpupuri sa isang taong masama. Patuloy pa rin siya. So, yun ang taong tinatawag na kain bubog. Kasi sabi niya, kung siya ang nagawa ng masama, hindi niya pupurihin. Pero ngayon niya sinabihan na pinaliwanag na talagang may proof na gumawa ng masama, tuloy pa rin siya. So, ibig sabihin, yun, butataan na naman siya dito. Ibig sabihin, yung kanyang klase ng pagkatao, talagang papanigan niya yung isang tao na masama. Pupurihin niya yung masama. Ngayon, papunta tayo doon sabi niya, anong gets? Anong mapapala, anong gets? Hindi niya magets bakit yung taong tumulong ay inyong talagang in-expose ang kanyang masamang gawain. Anong gets? Kasi hindi niya magets na siya na nga tumulong. Paano siya kikita? Doon siya dalito, nawala siya sa diskarte, sa anong tawag nito, formula. Ang scheme. Sa mga scheming ni FLM, matagal ang process niyan. Malayo ang balak niyan. Sa isang target, paano siya makakuha ng mga pera ng mga tao, lalo na sa mga OFW? Ginamit niya yung Marcos. Pampabango, pampasikat. Kaya nga sabi ni BBM, para sumikat siya, ginamit yung pangalang Marcos. And then, ginamit din yung kayamanang Marcos na siya yung pinagkatiwalaan. Nagpakita siyang tumulong ako, pero ang magkanong tinulong, sabi niya, halimbawa natin doon kay Mayor Isko, na sabi niya, magpadala siya ng 250 sacks of rice. Ilan ang dumating? Hindi 250 sacks. 10 sako lang na tag 25 kilos. Mayroon naka-document, nakabanggit si Mayor Isko. Ibig sabihin, yung kanyang tulong, puro pagkukunwari, kasinungalingan. Ngayon, si Nasaker ay naniwala siya doon. Pinuri niya yun. Yung kasinungalingan na yung pagtulong na yun. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawang pagtulong niyan ay puro pagpanggap with that intention, no? Ulterior motive na upang anong nangyari na ngayon. Hingi-hingi, di ba? Hingi-hingi, donation, yun, di ba? Tingnan mo sa ilis. Kasi yung mga puso ng tao ay nabudol na. Ang nabudol dito, hindi direct indirect ang pagkabudol dito, yung paniniwala. Napaniwala ang mga tao sa isang may probable cause ng kriminal. Napaniwala, dahil napaniwala na, napaawa na, napakampi na, isipin mo makipag-apatayan, isipin yung iba nagmumurahan yan. Dahil napaniwala. Saan napaniwala? Kasi nungalingan, sa chismis. Pero itong mga nakasama, ayaw nila paniwalaan. Ang tawag nila dyan, paninira. Ay paano pag paninira? Mismo kasama yan. Nakasama araw-araw. Mahabang naging kaibigan, tinawag pang kapatid. So, mayroong something wrong dito sa ating pag-isip. Bakit hindi tayo maniniwala sa mga taong nakasama? Ang pinaniniwalaan natin yung kasinungalingan. Butata na nga yung kasinungalingan na sinabi mayaman. O saan ang papilis? Nasaan ang patunay na mayaman? Gutuhan lang ang mayroon. Blanco yung mga resibo, hindi ginamit. Yung ledger, walang nakasulat, walang items. Tumanggap na ng ilang ng napakalaking pera, walang lista. Okay.
Yan ngayon ang labanan. So ako, doon ako sa may katotohanan. Doon ako makikinig sa nakakakilala. Dalawa yon doon sa video, si Mr. Nelson Topas at saka si Ma'am Eleanor. Nabudol doon si Ma'am Eleanor. Yan yung i-previous kasi yun yung analysis doon. Paano natin, bakit kailangan yung background noong pagkatao? Kung nabudol si Ma'am Eleanor, later on, ganun pa rin ginawa. Di ba? Si Ma'am MCM na binida ni Mr. Nasuker, binudol din. Ngayon, wala na. Sinira na nila. Sinira na ni si Ma'am MCM. Yung magbabayad sa nasabi dyan, sa kwentuhan na magbabayad nung nabudol, wala na. Sinira na. Same thing, kung anong nangyari kay Ma'am Eleanor, same thing ang nangyari. Yan ang ibig sabihin. Ang history, ang background, kailangan mong alamin, halongkatin. Dahil kung ano ang nature ng pagkatao niyan, yun din ang gawain niya. Nabudol si MCM, na tinatawag niyang kapatid. Nagsisinungaling din sila noon na si MCM ay Marcos din. Laging lahat ng mga bagay, puro sinungaling. Pagkasunod niya nabudol si MCM, kasabay na rin nabudol si Inay Miriam. Same thing. Same story. Siniraan. Doon ako makikinig sa mga taong may proof, nakakakilala. Hindi ako makikinig sa taong, bakit ako maniniwala kay FLM? Na-prove na marami siyang kasinungalingan. Once na marami kang kasinungalingan, ibig sabihin, sinungaling kang tao ka. So, pati doon sa kanyang pagtulong, na-prove na natin, kasi itong mga video na ito, ginamit natin, itong kay Ibad, ginamit natin, itong sa UTW, ginamit natin, that is 1 year ago, at ngayon marami nang mapatunayan natin na same thing, kung anong ginawa ni FLM noong 1 year ago, ganyan pa rin, after 1 year, ganun pa rin ang kanyang ginawa, nang budol pa rin siya sa mga taong nakasama niya na may pira, hinuthot pa rin niya. Ngayon, kayo, naniniwala sa isang taong sinungaling, pagdating ng araw, magsisisi din kayo. Kasi ibig sabihin ng inyong paniniwalaan na isang kasinungalingan. Yung paniniwalaan yung salita ay isang kasinungalingan. So, ibig sabihin, mapapalaw din kayo afterwards. So, yun ang take natin dito sa ating pagsisiwalat dito. Kasi ang purpose natin, iladlad natin ang kasinungalingan. Iladlad natin ang mga taong gumawa na nagkukunwaring gumawa ng mabuti. So, nalantad natin na ang pagtulong niya ay pagpapanggap lamang, hindi totoo. Hindi totoo ang ilang hundred ng sacks, hindi totoo. Para lang pagpapasikat, pero hindi pala, wala palang ganun. So, yung 100 sacks, thousands of yung 100 sacks, yung thousands of sacks, hindi totoo. Yan lamang ay pagkukunwari. So, yun ngayon ang ating masasabi na yung tulong na yan, panis na yan. Hindi na uubra yan. Kasi ang tulong na yan ay pagpapanggap lamang upang makuha ang loob ng mga tao. So, sa mga ebidensyang ito, ayon doon kay ang magandang ehemplo, katulad kay Ibad, na tumigil siya, ayaw niyang mag-vlog, ayaw niyang magbigay ng fake news. So, yan ang magandang pagbablog. Kailangan, dapat, mayroon kang responsibility na ihatid ang tama sa mga tao. Hindi yung, alam mo na nga na mali, ipopost mo pa rin kasi yun ang gusto ng mga tao, pasundan mo para marami kang views. Hindi magandang gawain yan. So, yan po, ang ating hinatid. Nandyan yung ebidensya, nandyan yung mga tao na kasama ni FLM, yung nakakakilala sa kanya, nandoon makakuha tayo ng katotohanan. So, ngayon, yan yung update natin. So, ikaw, kung saan ka gusto, kung papanig ka sa grupo na katulad kay Nasuker, inalahad na nga sa kanya ang mga katotohanan, mga ebidensya, pero patuloy pa rin siya sa tabinging daan. Okay? So, para sa akin, hindi ako papanig sa tabinging daan dahil alam ko, by principle of life, ang tabinging daan, ang masamang daan ay hindi magbubunga ng kabutihan. Dito ako sa matuwid, dito ako sa kabutihan, dito ako sa katotohanan dahil yan ang tamang pamumuhay at
Yung mga makapanood na mabigyan ng liwanag sa kanilang paghahanap ng katotohanan, yan ay aking gain para sa aking paggawa ng video na ito. So yan po ang ating hatid sa inyo. Muli, ang ating pong mga topics dito ay patungkol sa inventions. Mayroon na po tayong mga inventions na kumakalat sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At mayroon din akong kasalukuyang project na binubuo na yung paggamit ng tubig upang makatipid sa fuel ng makina. And then second topic natin ay patungkol sa mga health. And then third topic natin ay patungkol sa entrepreneurship. Ang pang-apat ay yung mga trending issues na kumakalat na papanood na po natin sa social media. Salamat po sa inyong panonood.